Ikalabing-anim ng Mayo, taong 2167. Ang buong mundo ay naging sementeryo matapos tuluyang masakop ng lahi ng mga demonyo ang bawat sulok ng teritoryo ng tao. Ang daigdig ng mga tao ay tuluyan ng gumuho at naging alikabok. Usok at apoy ang umuusok mula sa mga labi ng mga lungsod na dating masagana. Si Chen, ang lightning assassin na may ranggong SSS, ang natitirang nakatayo. Nakasandal siya sa isang gumuguho na haligi, hirap sa paghinga habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Nagsimula ang lahat 7 taon na ang nakalilipas nang biglang bumaba ang ilang hari ng demonyo sa daigdig. Sila ay mga puwersang parang likas na pangyayari na hindi napigilan ng anumang hukbong sandatahan. Pinamunuan ni Haring Demonyong Lanyo ang pagsalakay gamit ang kanyang labis-labis na kapangyarihan. Mabilis niyang natapakan at sinakop ang kaharian ng tao kasama ang kanyang mga tauhan. Tinitigan ni Lanyo ang sugatang bayani ng may matinding paghamak. Kinutya niya ang titulong, Huling Pag-asa ng Sangkatauhan, at tinawag ang buong lahi ng tao na kahabag-habag at marupok na basura. Itinaas ng hari ng demonyo ang kanyang kamay na kumikinang sa madilim at nakamamatay na enerhiya. Sinabi niya kay si Chen na panahon na para gampanan ang kanyang natitirang tungkulin, ang mamatay. Isang bilog ng pulang kapangyarihan ang kumukutitap sa pagitan ng mga kuko ng demonyo. Parang sumisigaw ang hangin sa bigat ng puwersang dala nito. Hiniling ni Lanyo na maging pagkain at pinagmumula ng lakas sa kanya ang assassin. Handa na niyang lumunin ang huling kislap ng paglaban ng tao. Isang pagsabog ng liwanag na pula at puti ang humiwalay sa dilim. Nagbanggaan ang dalawang puwersa sa isang marahas na pagpapakita ng lakas. Tumanggi si Chen na lumunin. Kinagat niya ang kanyang labi at pinilit ang kanyang pagod na katawan na gamitin ang bawat patak ng natitirang lakas diwa. Naaalala niya ang mga mukhang hindi na muling makikita, ang kanyang kapatid na babae, mga kasama, at ang kanyang guro, lahat sila ay pinatay ng mga nilalang na ito. Ang alaala ng kanilang pagkamatay ang nagbigay lakas sa kanyang huling pagtindig. Hindi mahalaga kung ito na ang huling gagawin niya. Isang nakakasilaw na liwanag ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang dibdib. Nangako siyang isasama niya ang hari ng demonyo sa pagbagsak sa impyerno. Isinigaw niya ang pangalan ng kanyang huli at nakamamatay na galaw habang sinusunog ang kanyang sariling kaluluwa. Nag-ugnay ang kidlat sa langit at naging parang araw ang gabi. Ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na kasanayang may ranggong SSS, ang Terminus Arc. Isang malaki at mapaminsalang bilog ng kidlat ang sumabog mula sa kanyang kinalalagyan. Nasadlak si Lanyo sa gitna ng pagsabog, at nagbago ang kanyang mukha at napuno ng gulat. Hindi siya makagalaw at hindi makatakas sa mabilis at matinding pagtaas ng lakas. Nagsimulang magkawatak-watak ang katawan ni Chen at kumikinang sa matinding init na puti. Nakatingin siya ng diretsyo ng may kalmado at walang emosyong mukha habang unti-unting naglalaho. Lumipat ang mga alaala ng kanyang buhay sa harap niya na parang mga basag na salamin. Nakita niya ang kanyang kapatid na duguan at sugatan sa ulan. Naalala niya ang anino ng kanyang guro, isang malungkot at lumalabong anyo sa kawalan ng kanyang isipan. Pagkatapos ay lumitaw ang mas masayang alaala, ang kanyang mga magulang at kapatid noong buo pa ang kanilang pamilya, isang mundong parang napakalayo na noon. Sa kanyang huling hininga, ibinulong niya na magkikita silang muli. Nagsisi siyang hindi siya naging sapat na malakas upang protektahan sila. Patuloy na naglalaho ang kanyang anyo at nagiging liwanag. Naisip sana niyang mas lumakas pa ng kaunti. Nagalit ang hari ng demonyo at nagmura laban sa mababang uri na tao, habang umaabot sa sukdulan ang pagsabog. Tinakpan ng nakakasilaw na liwanag ang lahat sa puting kawalan. Nanatili ang isip ni si Chen sa nakaraan. Kung sana ay nakabalik siya at natagpuan ang pugad ng demonyo ng mas maaga. Kung sana ay napigilan niya ang unang hari ng demonyo bago masunog ang daigdig. Ang bigat ng kanyang kabiguan ang huling naramdaman niya. Pagkatapos ay tumahimik ang lahat. Naisip niya kung paano niya nawala ang lahat sa simula pa lamang ng digmaan. Lumutang ang mga piraso ng kanyang basag na kwintas na walang hanggan sa dilim. Dahan-daang naglaho ang liwanag mula sa kanyang pagsasakripisyo. Isang tanging sinag ng liwanag ang tumama sa isang higaan sa madilim at tahimik na silid. Malayo ang tanawin nito sa larangan ng digmaan. Bumukas ang mga mata ni si Chen. Nakahiga siya at may maliit na benda sa tulay ng kanyang ilong. Nakatingin siya ng walang kibo sa kisame, nakapatong ang mga kamay sa kanyang tiyan.
Hindi siya gumagalaw na parang natatakot siyang kumilos. Umupo siya, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at naramdaman ang matatag na tibok ng puso na dapat ay huminto na. Tiningnan niya ang paligid ng maliit at malinis na silid. Mag-isa siya, at naririnig ang ingay ng abalang mundo mula sa labas ng pinto. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa bintana at sumandal sa gilid nito. Nakasuot pa rin siya ng simpleng kwelyong damit at may mga benda sa kanyang mga braso. Sa labas, naglalakad ang mga mag-aaral sa ilalim ng maaraw na campus. Nakasulat ng malinaw sa tanda ng gusali, ospital at silid pangkalusugan ng paaralan. Nagulat siya nang makitang buo pa ang daigdig. Buhay ang lahat ng taong ito at walang bakas ng pagsalakay ng mga demonyo. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin at hinawakan ang benda sa kanyang ilong. Matagal bago niya tinanggap ang kanyang nakikita. Tumama ang katotohanan sa kanya na parang suntok. Hindi lamang siya nakaligtas, bumalik siya 10 taon sa nakaraan, noong panahon pa siya sa universidad. Biglang narinig ang matinis at digital na tunog sa kanyang isipan. Napatingin siya sa gilid ng kanyang paningin. Lumitaw ang isang system window sa harap niya. Inanunsyo nito na natapos na ang pagkakabuo ng kapangyarihan ng paglamon. Ang telepono sa mesa ay nagpakita ng petsa, 16 ng Mayo taong 2157. Ito ay eksaktong 10 taon bago ang araw ng kanyang kamatayan. Tumayo siya sa tabi ng higaan at nakatitig sa telepono. Bumalik siya bago pa magsimula ang lahat, at sa pagkakataong ito ay magiging iba ang takbo ng mga pangyayari. Nayanig si Chen nang muling maintindihan ang lahat. Bumalik siya 3 taon bago bumaba ang mga hari ng demonyo na nagpabago sa lahat. Pagkalipas ng 3 taon, sa taong 2160, bababa ang unang hari ng demonyo na nagngangalang Puot. Ito ang magiging simula ng pagwawakas para sa sangkatauhan. Si Puot ang nagbukas ng mga pintuan ng impyerno, at pinayagan ang ibang mga hari ng demonyo na sumunod at pumasok sa daigdig ng tao ng isa-isa. Ang sandaling iyon ang naging simula ng pagkawasak. Naalala ni si Chen ang ganap na pagkawasak at ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa kanyang nakaraang buhay. Ang alaala ay naging madilim na anino sa kanyang kasalukuyang kapaligiran. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, nakabuka at nanginginig sa halong gulat at pag-asa. Sa wakas ay bumalik siya sa panahon kung saan may magagawa pa siya. Isang matinding pagtitiwala at determinasyon ang nagningning sa kanyang mga mata. Kung matatalo niya si Puot, ang unang lumitaw, mapipigilan niya ang pagbubukas ng mga pintuan at mababago ang hinaharap para sa lahat. Muling narinig ang abiso ng sistema na natapos na ang pagkakabuo ng kapangyarihan ng paglamon. Kumikinang ang mga puting guhit ng interface. Tinitigan ni Chen ang lumulutang na bintana at nagtaka tungkol sa kapangyarihang ito at sa sistema, kasama na niya ito mula nang imulat niya ang kanyang mga mata. Inabot niya ito, nakalutang ang palad sa ilalim ng kumikinang na piraso ng digital na impormasyon habang sinusubukang unawain ang lahat. Nanlaki ang kanyang mga mata nang lumawak ang window at nagpakita ng masalimuot na mga status at data. Nagulat siya sa dami ng impormasyong biglang iniharap sa kanya. Ipinakita ng sistema ang kanyang mga katangian, antas isa, at ang lahat, lakas, bilis, diwa, ay may parehong halagang 100. Iniisip niya kung ito ba ang nagpapakita ng kanyang tunay na kakayahan sa bagong buhay na ito. Tinitigan niya ng maigi ang datos na parang sa laro, at hindi mabasa ang kanyang mukha. Hindi pa niya nakikita ang ganitong sistema sa lahat ng taon niyang pakikipaglaban sa mga demonyo. Sa nakaraan, umasa lamang siya sa kanyang awaken na kapangyarihan upang mabuhay. Alam niya na sa mundong ito, isa lamang sa bawat 10,000 tao ang nagkakaroon ng pagkakataong maging awaken. Ang paaralang kanyang pinapasukan ngayon ay ang Pambansang Unibersidad ng mga Awaken, isang piling institusyon na tumatanggap lamang ng mga may potensyal na ma-awaken. Mataas ang pusta at halaga rito. Naalala niya ang takbo ng panahon noon kung saan hindi siya na-awaken noong panahon ng universidad. Ginugol niya ang 4 na taon sa pinakailalim ng antas, laging binubuli at binubugbog. Tiningnan niya ang kanyang kalagayan ng may pagdududa, at inisip kung ang kakaibang sistemang ito ang dahilan kung bakit siya nagising sa silid pangkalusugan sa pagkakataong ito. May isa pang bagay na umagaw sa kanyang pansin habang binabasa ang datos, isang pamilyar na salita, arkibo ng klase ng Assassin Lightning.
Nakalista rito ang malalakas na kakayahan tulad ng Diyos ng Kidlat at Talim ng Kidlat na gumagamit ng kuryente upang paralisahin at sirain. Agad niya itong nakilala bilang kanyang sariling klase mula sa nakaraang buhay. Iniisip niya kung ito ay higit pa sa simpleng pagkakataon. Isang pagtaas ng lakas ang Dam Alloy sa kanyang katawan, mas malakas kaysa sa inaasahan sa kanyang edad. Iniisip niya kung ang kanyang dating lakas ay naipasa kasama ang kanyang mga alaala. Nagtaka siya kung na-awaken ba siya ng mas maaga sa pagkakataong ito. Lumitaw ang pangalawang card ng klase, ang Tagalamon. Nagpasya siyang subukan ang hangganan ng bagong kapangyarihan. Ipinakita ng sistema ang mensaheng, nagpapalit ng klase, habang isinasagawa ang kanyang utos. Pumalakpak siya ng mahina upang kumpirmahin ang utos. Tumunog ng matalas ang sistema. Biglang pumasok ang isang mag-aaral na may salamin sa mata, si Malong, isang tag-awit ng bulaklak na may ranggong E. Nagmamadaling lumapit si Malong kay Chen at natuwang nagising na ang kanyang kaibigan. Tinanong niya ng mabilis kung maayos ba ang pakiramdam nito matapos ang matinding bugbog kahapon. Napagtanto ni Chen na siya lamang ang nakakakita ng lumulutang na sistema sa pagitan nila. Tiniyak niya kay Malong na ayos lang siya. Laking gulat ni Malong at tiningnan si Chen mula ulo hanggang paa. Hindi siya makapaniwalang nawala na ang lahat ng sugat mula sa bugbog kahapon. Si Malong ay kasama sa kwarto ni Chen sa unibersidad. Lagi siyang balisa at nag-aalala, lalo na't mababa ang kanyang ranggo. Naalala ni Chen ang naging kapalaran ng kanyang kasama noon, si Malong ay isang mahinang awaken na namatay ng malungkot 3 araw lamang matapos bumaba ang mga hari ng demonyo. Ang makita siyang buhay at maayos ngayon ay parang panaginip. Inayos ni Malong ang kanyang salamin at sinabing parang lumakas ang kanyang kaibigan. Bahagyang ngumiti si Chen habang tinitingnan ang kanyang matagal ng kaibigan. Sa sandaling ito, tunay niyang naramdaman na bumalik siya sa nakaraan. Ipinaalala ni Malong na hindi sila pwedeng mag-aksaya ng oras, bukas na ang pagsusulit para sa ranggo. Iginiit niyang bumalik sila agad at maghanda. Hinayla niya si Chen papunta sa pinto, at sinabing mahalaga ang pagsusulit para sa pagtatapos, kahit hindi pa ito na-awaken. Puno ng kaba at lakas ang kilos ng kasama. Lumubog ang araw sa ibabaw ng pambansang unibersidad ng mga awaken at nagbigay ng mainit na liwanag sa malawak na campus. Payapa ang tanawin na parang pangarap. Nagkukwentuhan at nagsasanay ang mga mag-aaral sa mga grupo. Masigla ang kapaligiran at puno ng karaniwang buhay. Sa larangan ng pagsasanay, ipinakita ng isang mag-aaral ang kanyang lakas ng sipa ng bola ng napakalakas at lumikha ng alon ng hangin. Pinanood ito ni Chen at inunawa sa sarili na matagal na panahon mula noong huli siyang nakakita ng ganitong karamihan ng buhay na tao. Tiningnan siya ni Malong nang may pagkalito at pag-aalala. Iminungkahi niyang maglakad-lakad muna sila sa palaruan upang kumalma. Medyo nababagabag siya sa mga kakaibang sinasabi ng kaibigan. Naglakad si Chen ng seryoso, at bumalik ang kanyang isip sa hinaharap na kanyang nalaman. Hindi niya makalilimutan ang araw na nawala ang lahat. Naaalala niya ang wasak na kinabukasan. Alam niya na kung wala siyang gagawin, babalik at babalik ang parehong malungkot na tadhana sa lahat. Nanahan sa kanya ang matibay na pasya. Alam niyang kailangan niyang kumilos agad at tumaas ang antas ng mabilis hanggat maaari. Sa panahong ito, mayroon lamang isang napatunayang paraan upang lumakas ang isang awaken, mangaso at patayin ang mga halimaw na nagtatago sa loob ng mga patong ng demonyo. Naisip ni Chen ang kasalukuyang kalagayan ng daigdig, halos lahat ng patong ng demonyo ay hawak at kontrolado ng malalaking samahan. Dahil dito, halos walang pagkakataon ng mga karaniwang tao na tumaas ang antas ng mag-isa. Tiningnan niya ang kumikinang na sistema na nagpapakita ng kanyang pangalan at mga katangian. Kung ito nga ang kanyang tunay na lakas ngayon, nagtaka siya kung paano siya makikipagsabayan sa ibang awaken at sa mga halimaw na kanyang kakaharapin. Upang mapamahalaan ng maayos ang pamamahagi ng kapangyarihan, nagtakda ang pamahalaan ng antas para sa mga awaken at mga halimaw, mula sa S bilang pinakamataas, sumusunod ang A, B, C, D, at E bilang pinakamababa. Napansin niya na karamihan sa mga mag-aaral sa unibersidad ay hindi lumalagpas sa ranggong E. Bihira lamang ang mga henyo o yaong may malakas na suporta mula sa samahan ang Necari rating sa ranggong D. Bagamat kaya niyang tansyahin ang kanyang lakas gamit ang kanyang alaala, nagtaka siya kung anong opisyal na ranggo ang ibibigay sa kanya ngayon. Sumulyap si Chen kay Malong na nakatingin sa kanya ng may pagkalito at pag-usisa.
Tiwala siyang mas mataas na ang kanyang lakas kumpara sa kasama. Biglang lumipad ang isang bola ng sipa at tumama ng direkta sa mukha ni Malong. Napahiyaw ito sa sakit at nabagsak sa lupa. Nabiyak ang kanyang salamin at damyugo ang kanyang ilong. Umungol siya habang hinahawakan ang mukha at lumabo ang kanyang paningin. May pangkat ng mga mag-aaral na nanunood mula sa hagdanan at tumatawa ng malakas. Isa sa kanila ay sumigaw at tinukoy sila. Ang pinuno ay si Gang Chen, maskulado, maikli ang gupit, at may kwintas na bakal sa leeg. Nakasandal siya at nakangisi ng may paghamak. Tila nagulat siya na mabilis silang nakabawi. Tumangala si Malong sa pangkat at puno ng takot. Napagtanto niya kung sino ang kanilang nakaharap at nanginginig sa kaba. Si Chen ay tahimik, nakatalikod at nakatingin sa mga nambubuli. Kilala niya ang mga mukhang ito mula sa nakaraan, ang mga taong nagpahirap sa kanyang buhay unibersidad. Tumawa si Gang Cheng at ipinagmalaki sa mga kasama na alam niyang matatag ang dalawang ito. May masamang tingin ang kanyang mga mata. Nagbago ang kanyang tono at naging matalas, tinatanong kung bakit hindi sila nagdala ng inumin gayong alam nilang maglalaro siya rito. Inaasahan niyang susunod sila nang walang reklamo. Sa takot, agad na humingi ng paumanhin si Malong at nag-alok na bumili agad ng inumin upang maiwasan ang karahasan. Humakbang si Chen pasulong, at may matinding apoy sa kanyang mga mata habang sinasabi kay Malong na hindi ito ang may kasalanan. Tinitigan niya ng diretsyo si Gang Chang at hindi umatras. Pinanood sila ni Gang Chang mula sa kanyang upuan sa hagdanan, napapaligiran ng mga tumatawang kasama. Nasisiyahan siya sa pakiramdam ng kapangyarihan mula sa pananakot sa iba. Inulit niya ang sinabi tungkol sa mabilis nilang paggaling, at puno ng masamang hangarin ang kanyang salita. Naghahanap siya ng dahilan upang simulan muli ang away. Si Malong ay nanginginig pa rin, at puno ng takot ang kanyang mukha habang sinasabing napakasama ng kanilang kapalaran. Talo na siya sa kanyang sariling isip dahil sa mahabang panahon ng pang-aapi. Hindi umiwas ng tingin si Chen sa pangkat na nakaupo sa itaas. Alam niya kung anong klase sila ng tao at kung ano ang kaya nilang gawin. Ngumisi si Gang Cheng sa mga kasama at inulit na ang dalawang ito ay perpektong biktima. Itinuturing niyang kasiyahan lamang ang kanilang pagdurusa. Ang mga mata ni Chen ay kumikinang ng pula at matindi habang lumilitaw ang mga alaala ng nakaraan. Ang pagkakita kay Gang Chen ay nagdulot ng maraming madilim at nakabaong larawan mula sa kanyang nakaraang buhay. Isang malungkot at nakakapinsalang alaala ang biglang lumitaw. Nasa ilalim ng tubig si Chen, at umaangat ang mga bula habang hirap siyang huminga. Malabo at malayo ang mga tunog ng mundo habang nagpapanik siya. Ang alaala ay nagpapakita kay Gang Cheng at sa kanyang mga kaibigan sa banyo ng paaralan. Tumatawa sila habang pinipilit na ibaba ang ulo ni Chen sa lababo na puno ng tubig. Sa alaala, nasa sahig si Malong at nagmamakaawan ng mabilis na tumigil ang mga nambubuli. Wala siyang magawa kundi manood habang pinapahirapan ang kanyang kaibigan. Tumingin si Gang Cheng kay Malong nang may malupit na ngiti at tinanong kung bakit siya titigil. Nakangisi niyang sinabi na tinutulungan lamang niya si Chen na gisingin ang kanyang nakatagong kapangyarihan. Ibinaon niya ng mas malalim ang ulo ni Chen sa tubig, binabaliwala ang kanyang desperadong pagsisikap na makalaya. Kinukutya niya itong isang talunan na hindi pa rin awaken kahit na marami ng panggigipit. Ang tawa ng mga nambubuli ang umiingay sa silid, matinis at nakakagalit na tunog na kaibahan sa katahimikan ng biktima. Nasisiyahan sila sa ganap na kontrol na mayroon sila sa kanilang kapwa. Nagsasawa na sila, at nagpasya na umalis habang banibiro ang kahinaan ni Chen. Umalis sila nang walang anumang pagsisisi sa kanilang ginawa. Tumakbo si Malong kay si Chen na nahiga at hirap na hirap sa basang sahig ng banyo. Tinawag niya ang kanyang pangalan, puno ng pag-aalala at kagalakan na buhay pa ang kanyang kaibigan. Basang-basa mula ulo hanggang paa, ang mukha ni si Chen ay nakatago sa lilam. Sa mahinang at raspy na boses, tinanong niya kung bakit ang mga taong tulad nila ay hindi alam kung kailan titigil at kung bakit ganap silang determinadong pahirapan ang iba. Napagtanto niya na ang dalisay na kasamaan ay hindi lamang nasa loob ng mga patong ng demonyo, ito ay buhay at malakas din sa mundo ng mga tao na kanilang pinuprotektahan. Ang kaisipang iyon ay nanatili sa hangin sa harap ng malalim na itim. Ang pagkatanto na ang mundo ay likas na malupit ay isang mabigat na pasanin para sa kanya. Muli, ang kanyang tanong ay parang sindi na tumama sa pagmamataas ng mga nambubuli.
Tumigil si Gong Cheng at lumingon, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng kakaibang berdeng liwanag habang nakangisi. Iminungkahi niya sa grupo na makipaglaro pa sila kay si Chen. At iyon ang dahilan kung bakit nahiga si Chen na sugatan sa silid pangkalusugan. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Ang matapang na mag-aaral na maikli ang gupit at may kwintas na militar ay nakasando at nakangisi ng may pagmamataas. Hinihingi niya kung bakit hindi nagdala ng sapat na inumin ang kanyang mga kaklase para sa kanyang laro. Si Malong, isang batang may magulong kayumangging buhok at malaking bilog na salamin sa mata, ay nagbaba ng ulo ng mabilis. Nanginginig siyang humingi ng paumanhin at nag-alok na bumili agad ng inumin para maiwasan ang problema. Si Chen, ang itim na buhok na mag-aaral na nakatayo malapit, ay nakatingin ng matalim at malamig. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na hindi ito ang dapat na humihingi ng paumanhin. Ang mukha ni Gong Cheng ay naging malungkot at hindi nasisiyahan. Hindi niya makapaniwala ang narinig mula sa isang taong itinuturing niyang walang halaga. Malakas na pawis si Malong, at malaki ang mga mata niya sa likod ng salamin. Takot siyang ang biglang tapang ni si Chen ay magpapahamak sa kanilang dalawa. Humakbang si Gong Cheng pasulong, ang kanyang katawan ay kumikinang ng malalim na berdeng enerhiya habang ginagamit ang kanyang kakayahang tagapagtaguyod ng bulaklak na may ranggong E. Ang kanyang mga braso ay naging tulad ng balat ng puno na may mga bitek, na kumikinang ng kakaibang lakas. Ang mga mata ni si Chen ay kumikinang ng mapanganib na pula habang nakatutok sa kanyang kalaban. Hindi siya natatakot sa pagsasapinil ng kapangyarihan. Si Gong Cheng ay ang uri ng tao na nang-aapi lamang ng mahihina dahil ang kanyang nakatatandang kapatid ay ang pangulo ng konseho ng mga mag-aaral. Tumayo siya ng matayog, ipinapakita ang kanyang binagong mga braso sa nagtitipon-tipong mga mag-aaral. Kahit na marami siyang sinasabi, hindi talaga kasing kahusay ng tunay na mandirigma ang kanyang mga kakayahan. Nagsimulang siyang lumakad patungo kay Si Chen, handang gumawa ng malupit na halimbawa sa kanya. Ang mga nakapaligid na mag-aaral ay nagsisimulang magbulungan, inaasahan ang karaniwang pagbugbog. Tiyak silang naniniwala na ipapahiya ni Gong Cheng ang dalawang pinakawalang kwentang tao sa paaralan. Mukhang talo na agad ang laban, isang mababang ranggong awaken laban sa isang mahinahon at isang tao na hindi pa na-awaken. Alam na ng mga manunood ang kahihinatnan. Nakatayo si Gong King sa harap ni Sek Han, ang kanyang anino ay umaabot sa lupa. Malaki ang pagkakaiba ng kanilang pisikal na anyo, ngunit hindi gumalaw ng kaunti si Si Chen. Itinaas ni Gong Cheng ang kanyang ulo at tiningnan si Chen ng may ganap na pagmamataas. Tinanong niya kung ano ang talagang sinabi nito, hamon na ulitin ito sa kanyang mukha. Tiningnan siya ni Chen ng diretso sa mga mata, ang kanyang mukha ay walang emosyon at hindi nasisiyahan. Sinabi niya sa Nambo Bully na huwag na silang abalahin muli. Iyon ang sapat na dahilan para magwala si Gong Cheng. Sinuntok niya ng malakas ang ulo ni si Chen gamit ang kanyang malaking braso na may balat ng puno, determinadong ibalik sa kanyang lugar ang walang kapangyarihang tao. Isang malakas na tunog ng pagbasag ang umalingaw sa palaruan ng tumama ang suntok, ngunit hindi sa inaasahang target. Sinuntok ni Chen ang malaking braso na may balat ng puno, pinigilan ito sa kalagitnaan. Isang pagtugon na nasa ibang antas, isinagawa ng may katapatan ng isang batang lalaki. Ang impact ay nagdulot ng sakit sa Nambo Bully, pinipilit siyang umatras sa sakit. Napatigil sa katahimikan ang mga tao, namamangha sila sa nakita. Walang makapaniwala na ang isang taong hindi pa na-awaken ay hamarang ng direktang suntok mula kay Gong Cheng. Nakatayo si Chen sa kanyang pwesto, mukhang walang alalahanin sa nangyari. Pinapanood niya ang Nambo Bully na hirap na makahanap ng balanse. Ang kanyang isip ay nagkukwento na ng susunod na galaw. Nagbago ang mukha ni Gong Cheng nang may galit. Hindi niya matanggap na napatris siya, at hindi niyang maunawaan kung paano maaaring hamanin siya ng isang mahinahong tao na hindi pa na-awaken. Itinaas ni Chen ang kanyang kamay at lumitaw ang abiso tungkol sa pagpapalit ng trabaho sa hangin. Nagpasya siyang iyon ang perpektong oras para subukan ang kanyang bagong sistema sa taong malakas ang boses. Kumikinang ang interface, at tapos na ang pagpapalit ng trabaho. Habang inaayos ang mga katangian ni si Chen, naging isang lighting assassin na siya na may antas na isa, at ang kidlat ay nagsimulang gumalaw sa kanyang balat. Lubos na nagulat si Malong, nakabuka ang kanyang bibig habang pinapanood ang kanyang kaibigan na nagbabago. Hindi pa siya nakakita ng ganito, lalo na hindi sa isang taong inaakala nilang walang kapangyarihan.
Nakatayo si Chen na napapalibutan ng kumikinang na dilaw na kidlat, mukha talagang isang assassin na may ranggong SSS tulad ng dati. Ang hangin sa paligid niya ay kumikinang ng nakamamatay na enerhiya. Hindi tumigil si Gang Cheng at ginamit ang kanyang hindi masisira na baluti ng demonyo. Ang kanyang mga braso na tulad ng puno ay lumaki at naging mas matigas para sa depensa. Muli siyang tumakbo pasulong, inihagis ang tinatawag niyang pamatay na suntok. Ang laki ng braso na may baluti ay mas malaki kay si Chen habang papalapit ito para sa huling suntok. Hindi man lang natinag si Chen, umurong siya sa atake ng mabilis. Dumaan siya sa suntok ng may kadalian ng isang batikang mandirigma na nakakita na ng mas masama. Sa kumikinang na kidlat, tumama ang kamao ni Chen ng diretso sa panga ni Gang Cheng. Ang lakas ng suntok ay sinira ang depensa ng Nambo Bully sa isang iglap. Itinapon si Gang Cheng sa hangin, ang dugo ay umaagos mula sa kanyang bibig habang dinadala siya ng impact. Bumagsak siya ng malakas sa semento, gamulong tulad ng isang manika. Ang mga manunood ay ganap na walang salita, ang kanilang mga mukha ay nanatiling nagulat. Nakita nila na ang kilalang Nambo Bully sa paaralan ay naubos sa isang galaw lamang. Tanging nakatingin lamang si Malung sa pagkabigla, ang kanyang isip ay nagtatakbo para unawain ang nangyari. Hindi lang naiiba ang kanyang kaibigan, ganap na ibang nilalang na siya. Nakatayo si Chen ng tahimik sa gitna ng patio, ang kanyang anino ay kumikinang ng mahinang kidlat. Ang buong campus ay nagkagulo sa biglang pagbabago ng mga pangyayari na nangyayari sa harap nila. Nasa lupa si Gang Cheng at hawak ang kanyang sirang mukha habang nagmumura. Sinasabi niyang sadyang suntok lamang iyon, ayaw niyang aminin na talo siya. Desperado at nahihiya, sumigaw si Gang Cheng sa kanyang mga kasama na tumulong sa kanya. Gusto niyang mamatay si Chen dahil pinahiya siya. Isa sa kanyang kasama ay nakatingin ng nanginginig, hindi makagalaw. Ang lakas ng presyon mula kay Chen ay sapat para pigilan ang sinumang humakbang pasulong. Parang madilim na Diyos si Chen, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng matinding dilaw na liwanag. Mukha siyang handang durugan ng sinumang taong matapang na hamanin siya. Binaliwala ni Gang Cheng ang kanyang takot at muli siyang tumakbo pasulong, sumisigaw na papatayin niya si Chen. Inilagay niya ang lahat ng lakas sa isang huling desperadong suntok gamit ang kanyang natitirang lakas. Muli na namang nahawakan ni Chen ang malaking braso na may baluti ng may kadalian. Ang kidlat na kumikinang mula sa kanyang mga daliri ay nagsimulang sirain ang baluti na tulad ng puno na parang walang halaga. Sa biglang pagtaas ng lakas, dinurog ni si Chen ang braso na may baluti. Ang tunog ng pagbasag ng kahoy at buto ang umiingay sa hangin. Ang sigaw ng sakit ni Gang Cheng ay umalingaw sa buong campus. Tiningnan siya ni Chen nang may malamig at kumikinang na mga mata, sinabi niyang talagang mahina lamang siya. Para sa dating may ranggong SSS, hindi man lang hamon ang taong ito. Nagbigay siya ng huling suntok na may kidlat na sumabog sa dibdib ni Gang Cheng. Ang lakas ng kidlat at puwersa ay talagang mapaminsala. Itinapon si Gang Cheng paatras, ang kanyang katawan ay umaapoy habang siya ay itinapon ng tuluyan. Pinapanood siya ni Chen na bumagsak, tapos na ang laban bago pa man nagsimula. Naiwang nakabaon si Gang Cheng sa mga upuan, ang kanyang katawan ay halos bumagsak sa butas na ginawa ng impact. Humiga siya sa basag na semento, ang dugo ay umaagos sa kanyang mukha habang umuubo at hirap na hirap sa paghinga. Nakatayo si Chen sa gitna ng patio, mukhang walang interes habang ang ibang mga mag-aaral ay nakatingin mula sa malayo. Tanging nakaluhod si Malung malapit, nagulat sa biglang pagpapakita ng lakas. Hirap na hirap ang utak ni Malung na unawain ang nakita, malaki ang mga mata niya at pawis ang umaagos sa kanyang mukha. Tiningnan ni Shen ang dugo sa kanyang mga daliri, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Hindi maiiwasan ni Malung na isipin kung kailan naging ganitong uri ng nilalang ang kanyang kaibigan. Sinuri ni Chen ang windows ng kanyang sistema, tumanggaw sa kanyang antas at pantay na katangian na 100 sa lahat. Nagsisimula na siyang unawain kung paano na ipasa ang kanyang mga dating kakayahan sa bagong buhay na ito. Ang kumikinang na dilaw na kidlat ay nagsimulang gumalaw sa paligid ni si Chen habang sinusubukan ang kanyang estado bilang isang lighting assassin. Napagtanto niya na maaari niyang gamitin ang kapangyarihang ito kapag kailangan niya. Kahit na may antas na isa, sapat na ang kanyang mga pangunahing pisikal na katangian para harapin ang isang mababang ranggong tulad ni Gang Cheng.
Malinaw na ang kanyang kasalukuyang antas ay mas mataas sa bagamat hindi pa ito kinukumpirma ng sistema. Ngunit may problema na hindi pa nalalaman ni Chen. Niliit niya ang kanyang mga mata, nakatutok sa problema na hindi lumalabas sa kanyang window ng katayuan. Tumingin siya sa bagbog na si Gang Cheng, nagtataka kung bakit walang pagbabago sa kanyang mga katangian matapos ang tagumpay. Ang kidlat ay kumikinang sa kanyang palad habang iniisip ang kawalan ng pag-unlad. May kakaiba sa paraan ng kanyang pagkuha ng lakas sa panahong ito. Si Malong at ang iba ay ganap na nagpapanik, sumisigaw na tumigil na si Chen bago pa lalong lumala. Hindi nakinig si Chen, kumuha siya ng takot na si Gang Cheng sa leeg habang ang kidlat ay gumagalaw sa kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng nakamamatay na dilaw na liwanag habang iniisip kung pareho pa rin ang paraan ng pagkuha ng karanasan tulad ng sa kanyang nakaraan. Itinaas niya ang kanyang kamao, at umugang ang hangin sa lakas ng kuryente habang naghahanda siyang magbigay ng isa pang malupit na suntok. Isang babaeng nakasuot ng maayos na blazer at itim na palda ang lumapit sa kanya, narinig ang tunog ng kanyang sapatos habang tumatawag siya sa kanya. Si Ling Yu, ang vice-presidente ng konseho ng mga mag-aaral, ay hamarang ng may mapaglaro ngunit matatag ng ngiti. Sinabi niya kay si Chen na sapat na ang naranasan ni Gang Cheng at oras na para tumigil. Lumapit siya ng bahagya at komandat, nangangakong hindi na muling manggugulo ang nambubuli sa sinuman matapos ang ganyang karanasan. Nakatayo si Chen sa ibabaw ng kanyang kalaban, ang kanyang anino ay maitim laban sa papalubog na araw. Habang matamang pinagmamasdan siya ni Ling Yu, sinalubong niya ang tingin nito ng walang emosyon. Nagtataka siya kung bakit mabilis na nakikialam ang konseho para sa taong tulad ni Gang Cheng. Habang lumalayo sila kasama si Malong, alam ni si Chen na ang simpleng pagpigil ay hindi sapat para sa mga taong hindi marunong makilala ang kanilang lugar. Kung hindi sila lubusang mapapahina, patuloy lamang silang babalik. Ang mga kasama ni Gang Cheng ay nagtago sa isang sulok dahil sa takot. Hindi man lang sila ng ahas tumingin ng diretso kay Se Chen, at nagbubulungan tungkol sa kung gaano katakot-takot ang kanyang ekspresyon. Mabilis na sumunod si Malong sa kanya, habang pilit na inuunawaan ang katotohanan ang itinuturing na pinakawalang kwenta sa paaralan ay naging pinakamapanganib na mag-aaral ngayon. Nanatili sa likuran si Ling Yu, ang kanyang mga lila na mata ay nakatuon sa likod ni Chen na may tunay na pagkamausisa. Nang sumapit ang gabi, naging tahimik at hindi mapayapa ang paligid ng tirahan ng mga lalaki. Sa loob ng kanilang silid, halos hindi mapakali si Malong sa tuwa, at isinisigaw na sa wakas ay na-awaken na ang kapangyarihan ni Se Chen. Sinabi niya sa kanilang mga kasama sa silid na mag-iisip ng mabuti ang mga pangkat sa paaralan bago sila manggulo sa kanila ngayon. Si Xiang Zuo, isang kasama na may maikling gupit at masungit na ugali, ay nakinig na tila walang interes. Sinundot niya si Malong sa ulo at kinutya ang ideya na ang isang may kapangyarihan ay kailangan pang magsanay sa ulan. Sa kabilang dako ng silid, hindi man lang tumangala si Xiang Yu mula sa kanyang computer, sa paniniwalang nababaliw na si Malong. Ipinaalala ni Xiang Shu sa kanila na nasa pinakamababang antas sila ng tirahan dahil sa isang dahilan. Sa paningin niya, sila ang apat na pinakamalalaking kabiguan sa buong paaralan. Nagpakawala siya ng maliit na bola ng pulang mahika sa kanyang palad, at nagbago ang kanyang mukha sa pangungutya habang pilit na ipinapakita ang kanyang kapangyarihan. Ipinagmalaki niyang imposibleng magkaroon ng higit sa isang uri ng kakayahan, at tinawag silang walang silbing mga taga-suporta lamang. Ipinagmalaki ni Xiang Zhu na siya lamang sa silid ang may tunay na uri ng mandirigma, isang nucleus mage. Hinangaan niya ang kanyang sariling lakas, sa paniniwalang lumalakas siya at maaari pang makapasok sa isang respetadong samahan. Ngunit sa kabilang banda, ipinaalala ni Xiang Yu sa lahat na bukas na ang huling pagsusuri sa antas, at doon makikita ang tunay na halaga ng bawat isa. Sa ibang dako, isang malaking lagusan ang nagliliyab sa matinding dilaw na apoy sa pasukan ng lugar ng pagsasanay para sa mga demonyong may antas na Isang lalaking nakasuot ng puting Amerikana pang pananaliksik ang lumabas sa kumikinang na lagusan, at agad na iginagalang ng mga bantay. Si Gang Ting, ang pangulo ng konseho ng mga mag-aaral, ay lumabas mula sa lugar ng pagsasanay ng may matatag na mukha. Sumunod ng malapit si Ling Yu, habang tinitingnan ang paligid. Iniutos ni Gang Ting na tapusin na ang pagsasanay para sa araw na ito. Mahinahon ngunit makapangyarihan ang kanyang boses, at yumuko ang ibang mga mag-aaral.
Huminto siya at lumingon, tila nararamdaman ang may naghihintay sa dilim. Nakita niya si Gang Cheng na nakasandal sa pader, ang kanyang ulo at mga braso ay nakabalot sa makapal na benda habang hinihintay ang kanyang kuya. Si Gang Cheng, na ang mukha ay puno ng benda at medikal na tape, ay galit na galit habang sumisigaw sa kanyang kuya. Hindi niya matanggap ang kahihiyan at hinihingi niyang parusahan ni Gang Ting ang taong gumawa nito sa kanya. Nanatiling matatag at walang emosyon si Gang Ting. Nakatuon ang kanyang tingin sa malayo habang nagrereklamo ang kanyang kuya tungkol sa pagkahiya niya sa harap ng marami. Matapos ang mahabang katahimikan, nanliit ang mga dilaw na mata ni Gang Ting at sumagot ng simple at malamig, nangangakong siya mismo ang aayos ng sitwasyon. Ang matalim na kutsilyo ay dumulas ng maayos sa makapal na hilaw na karne, at kumalat ang katas sa puting plato. Nakaupo sina Gang Ting at Ling Yu sa mahabang hapagkainan na may mga kandila, sa isang silid na nagpapakita ng sinauna at marangyang pamumuhay. Sumandal si Ling Yu at nagtanong ng walang pag-aalala kung ano ang plano niya para sa bagong dating na tinalo ang kanyang kapatid. Hindi agad sumagot si Gang Ting, lumipat ang kanyang tingin sa gilid habang iniisip kung totoo bang kasing lakas ni Sechen ang sinasabi ng mga ulat. Nakaupo ng maayos si Ling Yu sa isang magarbong pulang upuan, at binanggit na nahanap na ni Gang Ting ang lahat ng matataas na antas na mag-aaral sa paaralan para sa kanyang samahan. Ipinunto niya na wala pang 10 mag-aaral na may antas na D sa buong paaralan, kaya hawak niya ang lahat ng magagaling. Lumapit siya ng bahagya, at kumikinang ang kanyang mga lila na mata sa liwanag ng kandila habang binabanggit na hindi lahat ay may pagkakataong makapasok sa matataas na antas ng lugar ng mga demonyo tulad niya. Sa pananaw niya, ang mga nasa ibaba ay walang tunay na paraan para umunlad, at habang buhay na nakakulong sa kanilang katamtamang antas habang patuloy na lumalakas ang mga nasa itaas. Malayo sa karangyan ng hapagkainan, naroon si Chen sa takbuhan ng paaralan. Ang kanyang anino ay nag-iisa sa gitna ng malakas na ulan sa gabi. Pilit niyang inabot ang kanyang hangganan, may pasa na 100 kilo habang tumatakbo ng 20 kilometro sa kabila ng ulan. Nakatuon ang kanyang isip sa agham ng pag-awaken sa kapangyarihan, alam niyang ang lakas ng katawan ang pundasyon ng matinding kakayahan. Naniniwala siya na kung hindi sapat ang tibay ng katawan, hindi magagamit ng lubusan ang tunay na potensyal. Dumadaloy ang tubig ulan sa mukha ni si Chen, ngunit hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon, malamig at matamang nakatuon. Alam niyang ang kanyang kasalukuyang pagsasanay ay hindi pa sapat para harapin ang mga kakilakilabot na darating. Bumalik ang kanyang isip sa taong 2160, isang panahon ng lubusang pagkawalang pag-asa, nang lumabas mula sa lugar ng mga demonyo ang hari ng demonyo na tinatawag na Puot upang wasakin ang mundo. Sa kanyang alaala, ang langit ay kulay pula na parang impyerno, puno ng malalaki at gumagalaw na galami ng hari habang sinisimulan ang pagpatay sa sangkatauhan. Ang pinakamasakit na alaala ay ang kanyang kapatid na si Sion, walang buhay sa kanyang mga bisig sa ilalim ng kulay abo at basang ulan na langit. Paalala ito sa kanya na pinatay ang kanyang kapatid mismo ng kamay ni Puot. Ang anino ni Puot ay nakatayo sa ibabaw ng bunton ng mga bangkay, habang ang pintuan ng impyerno ay pinilit buksan sa likuran niya upang makapasok ang iba pang mga hari ng demonyo sa daigdig ng mga tao. Sa kasalukuyan, ang mga mata ni Sechen ay nagliliyab sa madilim at mapaghiganting liwanag. Nagtakda siya ng iisang tiyak na layunin para sa unang yugto ng kanyang bagong buhay. Ang mata na may markang demonyong bituin ay nakikita mula sa dilim ng kanyang alaala, simbolo ng halimaw na kumuha ng lahat sa kanya. Malinaw ang kanyang misyon, kailangan niyang patayin si Puot. Kinalkala niya ang natitirang oras, 3 taon na lamang bago bumaba ang hari ng demonyo, kaya kailangan niyang lumakas ng mas mabilis kaysa sa halimaw upang mabago ang kasaysayan. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip dahil sa pag-vibrate ng kanyang telepono. Tumingin siya at nakita ang pangalang hindi niya inaasahang makita. Sa screen ay litrato ni Sion na nakangiti at may tirentas ang buhok, kasama ang nakasulat na, tumatawag. Isinuot ni si Chen ang kanyang earpiece, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay habang sinasagot ang tawag mula sa kapatid na akala niya ay nawala na sa habang panahon. Masigla at malakas ang boses ni Sion, at agad na nagreklamo kung bakit marami siyang tawag sa kanya ngayong araw. Nakatayo si Chen nang hindi gumagalaw sa gitna ng takbuhan, at nakikinig sa boses nito na parang himala. Masaya niyang ikinwento ang tungkol sa paligsahang sinalihan niya,
Umaasang ang premyong pera ay makatutulong sa kanilang problema sa upa ng bahay. Ipinikit ni Chen ang kanyang mga mata. Sa kanyang isip, naalala niya kung ilang beses siyang nanalangin sa nakaraan para sa pagkakataong makabalik at mailigtas ito. Napansin ni Sion ang katahimikan at nagtanong kung umuulan sa kanya, isang masayang boses na kabaligtaran ng malamig at maalon na gabi. Isang maliit at malungkot na ngiti ang lumabas sa labi ni si Chen. Naghalo ang luha at ulan sa kanyang pisngi habang sinabi niyang, wala ito. Sinikap niyang panatilihing matatag ang boses, at inamin sa sarili na kailangan lang niyang marinig ang boses nito. Ang simpleng tunog ng paghinga nito ay sapat na para bigyang kahulugan ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Hindi alam ni Sion ang kanyang pinagdadaanan, at nangakong magkikita sila pagkatapos ng paligsahan at hinihintay ang magandang balita. Nang matapos ang tawag, tumangalasi si Chen sa maulang langit at tinanggap na nagsimula muli ang kanyang buhay. Tumalikod siya at tumakbo ng may bagong lakas, isinisigaw sa sarili na may 3 pang ikot ang kailangan niyang gawin. Matibay ang kanyang determinasyon, magiging mas malakas siya kaysa sa sinuman sa anumang halaga upang maprotektahan ang kapatid na ibinalik sa kanya. Lumipas ang 8 oras mula nang bumalik siya sa nakaraan, at sa wakas ay nakabalik si Chen sa tahimik at madilim na tirahan kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang mga kasama. Tumayo siya sa ilalim ng mainit na paliguan, at napuno ng singaw ang maliit na banyo habang sinasanay ang kanyang sarili sa mas bata at hindi pa gaanong nasusugatang katawan. Pagkatapos magbihis, binalot niya ang sarili sa madilim na balabal at pinag-isipan ang pinakamalaking hadlang sa kanyang paglago. Umupo siya sa gilid ng kama, alam niyang ang pagtaas ng antas sa panahong ito ay hawak ng makapangyarihang mga samahan na kumokontrol sa mga lugar ng demonyo. Humiga siya at tumingin sa kisame, nagtataka kung paano makakalapit ang isang mababang antas na mag-aaral sa mga halimaw na kailangan niyang labanan para sa karanasan. Habang unti-unting nakakatulog, napunta ang kanyang isip sa kakayahang maaaring lumampas sa lahat ng batas ng mundong ito, ang kapangyarihan ng paglamon. Naging itim ang paligid at lumitaw ang isang digital na anyo sa kanyang isipan. Ang mga salitang sistema ay nagsisimula ay lumitaw sa kulay pula. Dahan-daang napuno ang bar ng pag-load, hudyat ng paggising ng nakatagong bahagi ng kanyang kaluluwa na natulog ng matagal. Nang matapos ang pag-load, ang kamalayan ni si Chen ay nahulog sa matengkad na pulang espasyong digital. Ang kanyang katawan ay nahulog sa dagat ng datos at mga piraso. Ang sistema ng paglamon ay kumislap sa malalaking puting titik, tanda ng matagumpay na paggising ng mahiwagang kapangyarihan. Sa likuran, si Sek Chen ay tila maliit na anino na nahuhulog laban sa kulay rosas na kulay ng kanyang isipan. Habang bumibilis ang pagbagsak, puno ng gulat ang mukha ni Sek Chen, at nanigas ang kanyang katawan sa paghahanda sa hindi alam. Umugang ang hangin habang nagsimulang maging matibay ang espasyong digital. Dama po siya ng nakayuko, at tumalsik ang maitim na enerhiya mula sa lupa na parang likidong apoy sa paligid ng kanyang mga binti. Ang pagbagsak ay nagdulot ng alon sa makapal na pulang hamog na bumabalot sa sahig ng kakaibang dimensyong ito. Isang napakalaking halijing puno ng tinak ang umusbong mula sa dagat ng pulang dugo na tubig. Ang matulis na tuktok nito ay nawala sa umiikot na lila na ulap sa itaas. Nakatayo si Chen sa paanan nito, isang maliit at maitim na anino na nag-iisa sa gitna ng malawak at nakakatakot na tanawin. Tumingin si Chen sa paligid ng hindi makapaniwala, at nagkunot ang noo habang iniisip kung paano siya nakarating mula sa kanyang kama patungo sa impyernong lugar na ito. Nakatayo siya sa kanyang madilim na balabal, at ang kanyang mga pulang mata ay nag-iikot sa hindi kilalang paligid para sa anumang senyales ng buhay o labasan. Bumalik tayo sa tunay na buhay sa tirahan, nagising ang mga kasama at nakitang muli ay walang tao sa kama ni Chen. Inayos ni Malong ang kanyang salamin at nahihiyang iminungkahi sa iba na marahil ay lumabas muli si Chen para sa isa sa kanyang mahihirap na pagsasanay.